Maulang umaga mga kaps, ako nga pala si Eds, dating assistant chef, / cashier sa Dubai at ngayon ay factory worker na sa Taiwan. Natapat nga ng Sunday ang day off natin ngayon mga kaps, kaya naman kahit maulan ay napagpasyahan nating magsimba dahil matagal na nga tayong di nakakapagsimba. At ito na nga yung bus na sasakyan natin papuntang Chongli. Almost 1 hour din pala yung biyahe mula dito sa bahay hanggang sa Chongli kung saan tayo magsisimba. Nakapag-tap na din ako dyan ng yoyo card ko mga kaps at pumunta na sa upuan kung saan ang bakante. At dito nga ay may matandang tumabi sa akin at nakipagkwentuhan. Hanggang sa may nadaanan nga kaming kahit umuulan ay tuloy pa din ang kasal. Sana all na lang talaga no mga kaps. At yung katabi ko nga pala ay magsisimba din. Kaya nung pababa na siya ay nagbabay na siya sa akin. Apakabait nga naman niya mga kaps. Shoutout nga pala sa'yo nanay. Ingat ka po. Nakarating na nga pala ako dito sa Chongli kaya maglalakad na ako papuntang simbahan at tuloy pa din ang pag-ambon mga kaps. Ito nga pala yung simbahan dito sa Chongli at apakalaki at maganda siya. Pumila na din pala ako para makapasok na dahil magsisimula na ang misa. Diyan nga pala ay nag-offer na din tayo para sa misa ng lolo at lola ko dahil lagi nila akong dinadalaw sa panaginip. Kaya nagpapasalamat ako doon dahil kahit papaano nawala na sila ay patuloy pa din silang nagpapaalala sa akin. Tapos na nga pala ang simba dito mga kaps kaya naman didiretso tayo sa bilihan ng pagkain dahil dito sa mismong labas ng simbahan ay may mga lutong Pinoy na binibenta tulad ng mga mangga, turon, spaghetti, mga pansit, at madami pang iba mga kaps. Kaya bumili lang ako dito ng lumpia. Ito na yung lumpia natin. Iuuwi nga pala natin yon mga kaps. Dumiretso na din pala ako dito sa may nagte-trending na Pinoy street foods dito sa Taiwan. Kaya dumaan na din ako para tikman ng mga ito. Sa isang order nga pala nila ay nagkakahalaga ng 70 NT. May siomai, fishball, kikiam at tukneneng na siya. Dito nga pala yan sa malapit sa simbahan, dito sa may tabi ng 7-Eleven mga kaps. At kung galing ka naman ng train station ay diretso lang. Tara, tikman na natin mga kaps. Kain po! Pagkatapos nga pala nating kumain sa tabi ay pumunta na din ako dito sa Grabby para kumain ulit kung saan meron ng ala Jollibee ng Taiwan. Syempre, sino ba naman ang di makakamiss kumain ng Jollibee? Sa lahat ng kagaya kong OFW dito sa Taiwan, di ba? Aminin nyo. Kaya kahit pa paano ay parang Jollibee na din naman to. Baka naman, Grabby. Honest review nga pala tayo dito sa Grabby. Masarap naman siya. At syempre hindi ko makakalimutan yung jowa ko. Ipagte-take out na din natin siya mga kaps. Tara, kain po ulit tayo mga kaps. Ituloy nga natin yung honest review natin dito sa Grabby mga kaps. Masarap naman yung spag nila kaso medyo kulang lang sa lasa pero okay na din siya. Sa chicken naman, masarap din siya pero sa gravy, medyo maarina kasi at may kulang din sa lasa. Kaya sa out of 10 mga kaps, 8 of 10 naman kasi every time na nagpupunta ako ng Chongli, sa sobrang takam ko ng Jollibee ay dito talaga ako pumupunta. Kaya salamat Grabby, kahit papano, 'di ba? Nakakain kami ng ala Jollibee. Pauwi na din pala ako dito mga kaps at nag-aantay na ng bus. 'Di ba kahit saan talaga nakapila ang mga tao, ganyan po sila kadisiplina dito sa Taiwan. Gusto ko nga lang palang magpasalamat sa mga nag-follow sa ating page na Caps Eds at sa mga nag-like at share sa mga nauna nating videos at sa mga napatuloy na sumusuporta sa atin. Salamat po. Till my next video mga kaps. Bye-bye!